Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's around 8 o'clock in the evening already. I think 9 dito sa Boulevard ng Negros. At bahagyang pag-usapan natin itong nangyari nga kay former President Duterte, no? Usap-usapan ngayon sa social media itong sinabi ni former President Duterte na gusto niyang kausapin si Presidente Bongbong Marcos kaugnay dito sa issue ng SMNI. Okay? Ito ay tungkol nga sa pagsuspende dito sa network, no? News media network na kabahagi nga si former President Duterte sa isang programa dito sa SMNI at ngayon ay sinuspinde ito ng NTC kung ating matatandaan. Okay? At marami ang mga nagre-react dito ngayon, mga loyalista at ilan sa mga DDS supporters, no? Mix ang kanilang reaction tungkol dito, no? Sabi ng mga loyalista, wag na raw makipag-usap si PBBM kay Duterte, no? Kasi ang nangyari, sabi ng Malacanang, no? Pero bago ang lahat, no? Bago natin itatalakay ito, i-like muna at i-share itong video natin, no? Sa Facebook at sa YouTube para marami ang makanood dito sa ating reaction dito sa bagong balita na ito. Okay? Naka-like and share na ba lahat? And i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sa Facebook rin yan at sa YouTube, ha? Paki-subscribe, follow na sa Donmar TV. Okay. So ayan na nga, no? Tungkol dito, si Presidente Bongbong Marcos nag-react na din, no? Sabi ng Presidential Communication na sabi raw ni PBBM, he is willing and open, welcome si Duterte, na ang Malacanang raw ay always welcome kay former President Duterte makipag-usap, no? Kay President. So kung gagawin man yan ni former President Duterte, no, na pupunta siya sa Malacanang para kausapin ang presidente ng Pilipinas, ha? That is a former president wants to talk to the president of the Philippines, no, the recent president. At itong recent president naman, no, honestly, si PBBM, na-appreciate ko yung welcomeness sa kanya, no, na always welcome si Duterte. At si Duterte naman, na-appreciate ko rin ang kanyang ginagawa dahil instead of mucking around sa social media, mucking around yung mga chismis na dyan tungkol dito sa issue ng SMNI, walang plastikan. Gusto niyang makipag-usap sa kay Presidente Bongbong Marcos tungkol sa issue na ito. So it only shows na hindi takot si Duterte na haharapin niya ang issue na ito with the President of the Philippines. 'Di ba? At kung i-analyze ito rin yung ang tamang paraan. 'Di ba? Kasi kung lagi tayong manonood at makikinig dito sa mainstream media, sa mga vloggers, no? Di na natin alam kung sino ang papaniwalaan. So the tendency of what Duterte did is pumunta direkta ng presidente sa Malacanang. Okay? So tama rin yan. Tama lang yan. Nalubat na tayo. Pero tuloy pa rin. So, ganito. Ang mga loyalista, itong mga supporters ni Presidente Bongbong Marcos ngayon, dinidiktahan pa nila yung presidente na, sir, wag nang makipag-usap dyan kay Duterte dahil trahidor raw itong si Duterte. Wag na raw makipag-usap. Okay? Yan ang sabi nila. Sabi pa nga ng iba, sabi rin ng mga DDS na tama yung gagawin ni Duterte, no? Which is ako,
sang-ayon ako sa gagawin ni Duterte. Because that's the only way, no, na makapag-express si Duterte sa kung ano mang problema dito sa SMNI. Oh, sabi ng iba, kung talagang may violations ang SMNI, talagang deserve nilang masuspended, di ba? Ako, sang-ayon ako doon. Kung talagang meron talagang kung meron talagang violations ang SMNI, they deserve to be suspended. Pero kung wala namang exact na klaro na mga walang klaro na clear explanation kung bakit sila suspended. So bakit naman i-suspended? Kaya nga si Duterte is willing to let PBBM know kung ano talaga ang nangyari. Kasi alam natin na itong si PBBM, hindi lang ito ang kanyang tinututukan, itong SMNI. Sa pagkaalam ko nga, si PBBM medyo hindi niya alam kung ano ang mga detalye dito tungkol sa SMNI because hindi nangingialam si PBBM tungkol sa issue na ito ng hindi siya nangingialam sa when it comes to the details on this. May mga ahensya ng gobyerno na naka-assign dito. Okay? So it's a good thing na mismo ang ating former president ay kakausapin ang recent president. Walang mali dyan. Bakit kayong mga loyalista, palag na palag kayo dito sa nangyari na ito? Bakit ayaw nyo ito? Puti nga yan na magkausap sila. Di ba? Kayo kasi sirado ka, ito kasi mga loyalista na ito na tahol ng tahol, batikos ng batikos dito kay former President Duterte, sarado kasi ang isip ninyo. Okay? Ang mga DDS, no, lagi ko yang ina-advise, pinagsabihan na dapat hindi sarado ang isip natin. Okay, kung ano yung tama, doon tayo. Tanong, itong pagpunta ni Duterte sa Malacanang para kausapin ang presidente, mali ba ito? Mali ba ito? Yan ang tanong, mali ba yan? At inamin na yan ni former President Duterte na wala siyang plano na gibain ang gobyerno ni PBBM. Yung destabilization na yan, yung mga usaping sa ICC nga, hindi niya pinagbibintangan si PBBM dyan. Di ba? So, ito lang talagang mga vloggers at ibang mga mainstream media at ibang mga yung mga tao na nakapalibot, yun lang naman talaga ang nagpasira ng mga usapin, mga relasyon dito ng mga leaders sa atin. Di ba? Remember, no, dati ko na itong sinabi na I stopped supporting PBBM because of what he did to VP Sara. About yung hiling ni VP Sara na hindi niya pinansin. Yung confidential funds na hindi man lang nagsalita si PBBM. Okay? So doon tayo hindi pabor sa ginawa ni PBBM. Okay? So, wag na nating bahiran ng sama ng loob, wag na nating bahiran ng issue itong suggestion sa sarili ni Duterte tungkol nga dyan sa SMNI. Buti nga kakausapin. Kung si Duterte ay mataas pa yung pride, kung may insecure pa siya kay PBBM, ayaw niyang kausapin yan. Pero dahil wala siyang insecurities, si PBBM rin, I believe na hindi siya insecure kay Duterte, welcome rin niya si Duterte sa Malacanang. As well as si Duterte, he is willing to talk PBBM about the SMNI issue. Okay? And remember, Mr. President Bongbong Marcos, ito lang yung masasabi ko. Isa sa mga dahilan na nanalo kayo ay tinulungan kayo ng SMNI na marinig ang inyong mga salaysay, salita, yung mga vision mo na gusto mong maging presidente by the help of the SMNI. Todo ang suporta ng SMNI sa inyo nung panahon ng kampanya. So sana hindi mo yun malilimutan. Di ba?
So ito, nag-automatic na yung aking ano. Ayan, may paano pa kayo ha? Oh, may pa tour pa kayo sa aking ano, sa aking camera na ayan. So, ganun ha? So, ganun yung siste itong pangyayaring ito. Arrange ko muna. Ayan. Okay? So, sana naintindihan nyo bakit si Pangulong Duterte ay gusto niyang kausapin si PBBM. At yung mga loyalista naman, inggit lang kayo. Dahil si Duterte has the guts to talk PBBM. Wala na akong hindi ko na kayo pipilitin na ano ang opinion ninyo. Sarado isip nyo eh. So guys, mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Payag ba kayo na kausapin ni Duterte itong si PBBM sa Malacanang? At pabor ba kayo na si PBBM welcome si Duterte sa Malacanang? Ano ang masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan sa comment section, okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan at i-subscribe, i-follow ito on Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, ito yung aking area ngayon, no? Naka-filter pa to. Oh, yan. Yan ang Boulevard. Oh. Yan ang Boulevard, oh. Yan, kasama ko na naman si Edski News King, ha? Paki-subscribe nga pala kay Edski News King. Ayan, si Sir Edmond, oh. Magandang gabi raw, ha? Sabi ni Edmond, oh. So, ayan, ha? So, guys, hanggang dito na lang ito. Ako naka-filter pala itong camera ko para akong bakla nito. Have a great day, have a great night, and mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.